Kasama naman natin si Direktor Toto Bacolcol ng PBOX. Direktor, magandang umaga po sa inyo. Yes sir, magandang umaga rin po sa inyo. Dok, kumusta yung sunog sa Taal area? Sa may Taal Island? According to yung mga field personnel ay humupa na siya bandang mga alas 2 kaninang madaling araw. Okay. Again, nag-start siya nung 11 a.m. kahapon and then hanggang kanina mga alas 2 humupa na. Gaano kalawak na sunog? Well, wala pa kaming idea. Ang MDRMO San Nicolas, sila yung nag-investigate. So, we're hoping na makakuha rin ng information from them. Pero ang maganda dito ay wala po tayong instrumento na nasunog. Pati yung IP camera natin, hindi naman po nasunog, pati yung seismic station natin. Kasi doon sa report na unang naming natanggap, naapektuhan yung mga monitoring device natin. So, as of latest checking, gumagana. Functional lahat yung ating mga monitoring. That's right. Gumagana. Nakakuha naman kami ng data. Ilan ba yung monitoring device na nandun nakakalat, Direktor? Marami kami mga monitoring instruments dyan. May GPS kami, may mga seismic stations. So mahigit kumulang siguro more than around 20. Okay. Bukod pa dun sa bukod pa dun sa observatory natin na nasa kabilang bahagi nung dito sa may bandang Talisay na yun, di ba? That's right. Nasa Talisay. And meron din kaming instrumento doon sa isla mismo. Ano yun? Mga procured natin o mga donasyon? Mga grant? Mga procured natin yan. Okay. Atin yun mga Paanong casing nila? Anong casing ng mga instrumento? Nakabalot sa semento? Yes. Meron kami mga stations, mga vaults na nandoon sa loob, and then may mga kasama na dito yung iba't ibang klase instrumento, yung seismic stations natin, yung mga GPS, meron din tayo doon. Kasi nga naman, gulat ako, magwo-worry tayo pag pumuputok ang bulkan mas mainit naman siguro yung laban na dumadaan. Pero hindi naman natsetsempuhan. Ano yun, pag tumama ba yun, kayang i-withstand yung init ng lava? O ng magma? Yun ang hindi pwede. In fact, marami kaming dineclare na mga instrumento after the 2020 eruption na usable na, yung iba natabunan. Natabunan talaga? Ng abo. Ano yun? Hindi pwedeng hukayan pagkatapos? Hindi. Yung iba, sira lang talaga kasi syempre yung abo, yung na pumasok na doon sa instrumento natin, hindi na pwedeng i-salvage yun. I see, oo. Paano hindi ko lang ma-visualize kasi, Director, gaano kalayo from the crater yung mga monitoring device na yun? Dispersed yan all over the Taal Volcano Island. So, may mga, may mga distances na strategic. Dapat equally distributed din yan. And then, aside sa Taal Volcano Island, meron din kami around the Batangas area. Para din sa mga seismic station naman? That's right. That's right. Sa ibang mga bulkan, ganun din ang sitwasyon natin? Ganun din. Pero ang may kumpleto tayo na instrumento would be Mayon and Taal Volcano. The rest, yung Canlaon, may mga instrumento pang kulang, but yun yung natin sa modernization natin. Kailangan talaga nating damihan yung mga instrumento natin and make sure na at least yung 24 active volcanoes may minimum, yung iba doon may minimum monitoring instruments. Ang kagandahan, di ba? Remotely, namomonitor nyo sila kahit nakadisperse yung mga bulkan natin, namomonitor nyo from head office. That's right. Via satellite yung kuha natin ng real-time data. Via satellite yun. So, hindi yung mga monitoring device na yun, kundi meron talagang via satellite na nagpipid sa atin ng may nakatutok doon na satellite camera para magbigay ng update. That's right. For example, sa Mayon Volcano, yung data papasok sa Mayon Observatory natin, and at the same time, papasok din sa main office. So, maraming mga mata ang tumitingin, hindi lamang sa Mayon Observatory, but pati na rin sa main office natin sa Quezon City. Ganon din yung mga seismic stations natin, Director, di ba? Kaya real-time nakukuha ninyo yung magnitude ng lakas ng isang lindol.
Yes, that's right. Nakukuha natin yung 123 seismic stations all over the country na nakukuha namin in real time dito sa main office. At the same time, nakukuha din ng ating mga mirror stations. Ayun. Yung mga nagmo-monitor na yun, ano sila, Director? Mga engineer ba yan? Anong qualification ng mga technicians natin who are monitoring those devices? Yung mga, for example, yung sa earthquake division namin, karamihan dito mga engineers. And then we send them abroad for training. And then naging familiar na rin sila dun sa ginagawa nila. The same thing with sa volcano division, may mga chemical engineers tayo, may mga geologists din, and at the same time may mga engineers din tayo. Kumusta ang turnover natin ng mga engineer? Kasi kahapon nung mag-usap tayo, ang sabi nyo nga, ang entry level nasa mga 20,000 pa rin. Ano ba? Baka naman ginagawa lang tayong training ground pagkatapos mag-abroad after a while. Well, may mga talaga na, again, nag-resign kasi nga they're looking for greener pasture. Oh. And yun yung naging isang problema namin. Hindi namin mapifill upan yung mga ibang positions kasi nga po walang interested na mag-apply. Ganun? Talaga? But with the modernization, hopeful tayo na mapupunan dahil may mga mag-a-apply na. That's right, mapupunan kasi maging competitive na yung entry-level positions natin. Hindi na yung salary grade 9. Around 20,000 pesos. 20,000 pesos. Doon ka na lang sa mga construction company, di ba? Regardless kung anong klase ng building engineering ang mo, di ba? Masigurado, mas malalaki yung offer. That's right. And so, kapag tataas na yung entry-level positions natin, plus yung 30% na hazard pay, mas lalong may maingganyo yung mga tao natin na mag-apply sa opisina. 30% of the salary ang equivalent ng hazard pay. That's right. That's right. Okay. At least gaganda. No? Ngayon pala, magkano ang hazard pay nila? Ngayon, ganun din. 30% of their 30%. Salary. So 30% of their 20,000, for example. So yun yung additional 6,000. Wow. Sabi na mo, mag-taxi na lang. Minus the tax. Minus ang tax. Minus pa yung SSS. Minus pang PhilHealth. Minus pang GSIS. Yes. Sus, may ginoo. Sabi ng iba, mabuti na lang pala taxi driver, 30,000 sweldo. Ay, sus, may ginoo. Teka muna, Director, lumabas kasi yung report na kanina doon sa lindol sa Myanmar, yung nag-collapse na building, substandard pala talaga yung ginamit na bakal. So, yes, in fact, may ongoing investigation about there are reports of possible construction irregularities, and these are currently under investigation. And that should be reflective din sa mga efforts na dapat gawin sa Pilipinas, di ba? Baka pwede kasi nakita naman natin yung tulay sa Isabela hindi pa nga lumilindol, nag-collapse na. nadaanan lang ng truck. Mukhang yun lumalabas, substandard din yung mga ginamit na material. That's right, under investigation yan. Pero to be fair naman, marami isa lang naman yan isa lang yung bumagsak. The rest ng mga high-rise buildings, hindi naman nag-sway lang. Expected naman yung swaying. Pero hindi naman bumagsak. Again, sa ating mga kababayan, how safe is my house? Kayo na mismong mag-judge o kayo na mismong tumingin, evaluate ho ninyo kung safe ba yung mga tinitirhan ho ninyo. Dahil ang lindol naman, walang pinipiling oras Di ba? Kadalasan nga, kung kailan natutulog ka, tama. Tama po kayo. Random events din po yung lindol, kaya we really have the best course of action is always preparedness. And when we say preparedness, dapat siguraduhin natin na earthquake resilient yung mga buildings natin. Kasi mabuti pang sunog, may smoke detector sa lindol, wala naman lindol detector Di ba? Except Tama po kayo. Except yung aso, mas malakas kumahol pagka may lindol. Di ba? Bakit nga ganun, Director? Di ba? Napaka-sensitive ng pakiramdam ng mga hayop. Hindi po kami nag-subscribe sa yung unusual animal behavior. Para sa amin po kasi hindi scientific yan. Yun yung sinasabi natin kaya pala tahol lang tahol yung aso namin kasi lilindol. Kahit naman walang lindol, tatahol talaga yung aso. So paano mo yun
ma-distinguish ngayon. Kailan mo magagamit yung aso? Kasi every time naman tumatahol yung aso. So, it's always on the hindsight. Kaya pala yung pusa namin talon ng talon kasi magkakalindol. Yung pusa naman at saka aso kahit walang lindol. Tumatalon. Kaya pinakamaganda pa rin ho, i-check ho ninyo, How Safe is My House. App po yan na po pwede ho ninyong i-download o kaya sagutin ho ninyo para kayo mismo makabalwate kung safe ang inyong bahay o hindi. Director Toto, maraming salamat and good luck. Sana nga po maipasa na sa lalong madaling panahon yung modernization bill para po sa ating mga, hindi lamang po sa mga mga empleyado, kundi para din ho sa mga equipment po ng PBOX. Thank you, magandang umaga. Si Director Toto Bacolcol ng PBOX. Radyo natin nationwide.